Sa pagpapatuloy ng ating storya, habang nakikipaglaban ang grupo ni Kafka, tumawag ang leader ni Ichikawa at Iharu sa bise-kapitan upang ibalita na nawawala ang dalawa at hindi sila matawagan. Narinig ito ni Kafka at napansin nito na may biglang gumalaw na bagay sa mga napatay nilang kaiju. Lumapit si Kokoro at sinabihan siya na nararamdaman nito ang malakas na kaiju. Naisip ni Kafka ang dalawa at baka sa mukha nito ang kanyang pag-aalala. Samantala, pagkatayo ng Monster Sweeper ay itinutok nito ang kanyang hintuturo sa dalawa. Binalaan ni Ichikawa si Iharu na umilag ngunit pagkatira ng kalaban ay nataman siya sa kanang dibdib at napasigaw siya sa sakit. Laking gulat nila nang makita ang anyong kaiju nito at napagtanto na iisang kaiju lang ang nakalaban ni Kokoro at ang nasa kanilang harapan. Sinubukan humingi ng tulong ni Ichikawa sa mga kasamahan nila ngunit nagloko ang kanilang signal. Pinaliwanag ng kaiju na naisip na niya ito dahil ang lugar na kanilang kinatatayuan ay nakahiwalay sa totoong mundo at nakatulong ito sa kanya upang magtago sa mga tao at nakakatulong din ito sa kanya na manghuli ng mga tao. Lumaki ulit ang hintuturo nito at pinatamaan si Ichikawa. Nakailag si Ichikawa sa unang beses ngunit ng pangalawa ay nataman siya sa binti at napaluhod. Napansin ng kalaban na nakakailag siya. Naisip naman ni Ichikawa ang babala ni Kokoro na kapag nakaharap nila ito ay pagmasdan nilang mabuti ang kamay nito at pagkabaril ng kalaban ay nakailag siya. Binaril nito ang kalaban at sinabihan niya si Iharu na tumakas at humingi ng tulong. Sumagot si Iharu na bakit niya aayahang protektahan siya nito ngunit binaril siya ulit ng kalaban at iniligtas siya ulit nito. Nataman siya sa balikat at nakiusap ulit si Ichikawa na umalis na siya. Pinagmasdan ni Iharu ang halimaw at labag sa kalooban na umalis. Sa kabilang banda, makikita natin ang mga Monster Sweeper na naghihintay at sinusubukang hanapin sina Ichikawa at Kafka. Lumapit sa kanila ang kanilang boss at nagtanong kung nakita ba nila ang kanilang bagong kasamahan. Pagkatapos ay makikita natin si Iharu na tumatakbo at naisip nito ang panahon ng kanilang pag-eensayo na 2 linggo na ang nakaraan pero hindi pa din tumataas ang kanyang combat power. Simula ng pagkaligtas ni Kapitan Mina sa kanya ay wala siyang hinanggad kung hindi lumakas ngunit bakit parang ang bilis lang siyang nilampasan ni Ichikawa. Sumigaw siya at ikinasa ang kanyang baril. Balik kay Ichikawa. Pagkaalis ni Iharu ay nakaramdam siya ng takot dahil alam niyang wala siyang tsansang manalo at kahit si Kokoro ay walang nagawa dito. Naalala niya si Kafka at sinabi niya sa sarili na isa siyang defense officer na kayang ialay ang buhay para sa mga kaibigan. Sinugod niya ang kalaban at sunod-sunod niyang pinagbabaril ito. Naisip nito na gawing abala ang kalaban upang makatakas ang kanyang kaibigan. Sunod-sunod siyang nagpaputok sa kalaban at bigla itong nawala. Pagkatapos ay nagpakita ito sa kanyang harapan at lumabas ang mga bagong braso mula sa likuran nito. Umatake ito sa kanya at nagkaroon ng pagsabog. Laking gulat ni Ichikawa nang hinayla siya ni Iharu papalayo. Bumagsak sila at pagkaupo nila ay tinanong niya ito kung bakit pa siya bumalik. Sinabihan ni Iharu si Ichikawa na hindi siya niligtas nito dahil siya ang magliligtas sa kanya at nanghina ito. Nagtaka ang kalaban kung anong nangyayari at narinig nito ang pag-uusap ng dalawa. Napagtanto nito na susubukan nilang tumakas at sinabi nito sa kanila na hindi niya ito hahayaang mangyari. Pagkatapos ay sinabihan ni Iharu ang kaibigan na gagawin niyang abala ang kalaban at kapag nagkaroon siya ng pagkakataon ay sugurin niya ito. Sumugod agad si Ichikawa sa kalaban samantalang agad bumaril si Iharu at pagkatama dito ay nakuryente ito. Nagsalita si Iharu na hindi lang siya ang marunong gumamit ng ibang klase ng bala. Tinanggal ng kalaban ang bala mula sa katawan nito at sinabing nagpapahirap ito sa kanya na makagalaw at tinutok agad nito ang kanyang kamay sa kanya. Pinagmasdan ito ni Iharu at nang pagkatira sa kanya ay nakailag siya. Bumaril agad siya dito at nakuryente sa binti ang halimaw. Nagkaroon ng pagkakataon si Ichikawa at pamwesto agad siya. Nagliwanag ang katawan nito at sunod-sunod na pinaputokan ang kalaban. Pagkatanggal ng usok ay nabigla sila nang makita ang mga patay na katawan ng halimaw at mula dito ay lumabas ang kalaban. Napasigaw si Iharu sa kanya at sunod-sunod na pinaputokan si Ichikawa. Pinagbabaril ni Iharu ang kalaban at mabilis lang nitong pinaghahampas ang mga tira nito. Nang tumigil ito ay magkasunod din siyang pinaputokan nito. Sinubukan pang tumayo ni Ichikawa ngunit nilapitan siya ng halimaw at pinaputokan siya ulit nito. Kahit nahihirapang gumalaw, pilit kinuha ni Iharu ang kanyang baril upang iligtas ang kaibigan at nang babaril na siya ay wala na pala itong bala.
Nabigla ang binata at napabitaw sa hawak na armas. Sa kawalang pag-asa, napadasal si Iharo sa taas o sino man na sana ay may magpakita upang iligtas ang kanyang kaibigan. Nang papaputukan na sana siya ng kalaban ay nagpakita si Kafka sa likod nito. Pagkalingon niya ay sinuntok siya ng malakas nito. Nilay pa dito at nahiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Nabigla si Iharo dahil may iba na naman na nagpakitang kaiju na parang tao. Samantala, habang nakikipaglaban si Kokoro sa mga halimaw ay naisip nito si Kafka. Nagpaalam siya sa kanya na hahanapin niya sina Ichikawa at Iharo. Nagtaka ang dalaga kung paano niya gagawin iyon at pinaliwanag niya sa kanya na kung may mga ibang kaiju na dadating ay mararamdaman niya ang mga ito. Pagkatapos ay nagpalit siya ng anyo at nagpaalam na siya sa kanya. Balik sa kasalukuyan, humingi ng tawad si Kafka kay Ichikawa at tinignan siya nito. Kahit nanghihina, sa isip ni Ichikawa ay nagsisisi siya dahil napakahina niya kaya napilitan na naman maging kaiju ng kanyang kaibigan. Inilapag siya nito sa tabi at sinabing mukhang matatagalan siya ngayon. Pagtayo niya ay pabulong na binalaan siya ni Ichikawa na mag-iingat siya dahil malakas ang kanilang kalaban. Pinulot ng halimaw ang kanyang ulo at nakilala ang bida bilang Kaiju number 8. Nagtanong ito sa kanya kung bakit siya inaatake nito kahit parehas silang kaiju. Pinuri pa siya nito na malakas siya at sinabing gusto niyang makuha ang katawan nito para magamit niya. Biglang nagkatama si Kafka sa dibdib at galit na nagtanong na ito pala ang ginamit niya sa kanyang mga kaibigan ng paulit-ulit. Nagbago ang anyo ng kalaban at lumabas ang malalaking bilog sa kamay nito. Nagulat si Iharo dahil hindi pala ito seryoso sa pakikipaglaban kanina sa kanila. Nagliwanag ang katawan ni Kafka at pinaputukan siya nito ngunit parang animoy may barrier na lumabas kaya hindi siya natatamaan. Pagkatapos ay sumulpot siya sa harap ng halimaw at pinagsusuntok niya ito ng malakas. Hinailan nito ang mga patay na kaiju at ginawa niyang panangga. Sinubukan nitong i-regenerate ang kanyang mga pinsala ngunit nagpakita ulit si Kafka at sunod-sunod siyang pinagsusuntok. Naisip pa nitong tumakas ngunit nag-ipon ng lakas si Kafka at sinuntok siya ng malakas sa tiyan. Nilipad siya ng malayo at sa lakas ng puwersa ay halos maduraj ang katawan nito. Pagkalapit ni Kafka sa kanya ay sumulpot ang dalawang defense force. Nabigla ang bida sa mga ito kaya nagkaroon ng pagkakataon ang kalaban na tumayo. Sinabihan niya si Kafka na sa susunod na magkikita sila ay papatayin na niya siya at nang susugurin niya sana ito para hindi makatakas ay tinire niya ang dalawang defense force at sinangga ito ng bida. Nagtaka ang halimaw kung bakit tao ang kanyang pag-uugali kahit kaiju siya at unti-unti itong naglaho. Sinabihan naman ng dalawang defense force ang vice-kapitan na nasa harapan nila ang Kaiju number 8. Pagkatapos ay sinuntok ni Kafka ang lupa at nagkaroon ng pagsabog. Habang tumatakas siya ay pinagmamasdan nito ang pagtulong nila sa kanyang mga kaibigan. Sa isang madilim na eskinita, makikita natin si Kafka na naglalakad at napatigil siya nang maramdaman na may tao sa kanyang likuran. Nagpakita ang vice-kapitan at sinabihan ang lahat na kasama niya ngayon ang Kaiju number 8. Nabigla ang magkakaibigan sa narinig nila. Mabilis na sumugod ang vice-kapitan at buti na lang ay nakailag siya. Napansin ni Kafka ang mga mata nito at naramdaman niyang handa na siyang patayin nito. Tumawag ang vice-kapitan kay Kokoro at sinabing tanggalin nila ang kanyang limit sa kanyang suit at lumabas ang 92% combat power nito. Sinabi nitong siya ang papatay sa Kaiju number 8 at dito nagtatapos ang episode 7.